Dahil hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo. Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman naglilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. This is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. Do good to them that hate you. Pray for them which despitefully use you. Let me repeat that. Despitefully use you. That's what she did last night. And persecute you. That's what she did last night. In fact, to let you know, I prayed for her several times since last night until early this morning. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay mamatay. Alam nyo, kagabi, nandun ako sa kabilang distrito. Hindi ko alam anong number ng distrito na yon. Yung Chihuahua ba yun? Ano yun? Ha? Chihuahua? Chihuahua? Kawawa? Kawawa siya kagabi. Hindi siya makasagot. Yan, kasi siya kandidato, ako hindi kandidato, hindi siya makabanat sa akin. Wala siyang mabanat sa akin. Pag nilabas mo ang dila mo, ano ibig sabihin yan? Manyakol! Manyakol! Ha? Manyakol! Ay, nako, mga bata. Anong tawag yan? Walang respeto. Anong tawag yan sa inyo? Belat, di ba? Yan. Bibila yan sa... Bibila. Diba? Nasaan na ang aking props? Kagabi may apple ako, ngayong gabi. Asa na? Jo, labas mo ang props ko. Hay! Anong distrito tayo? Sinong congressman natin? Tama. Nasa tamang distrito ako, Joey. Anong tawag sa ganitong tao, mga anak? Walang? Oh. Klaro yan, ha? My answer to the Vice President. My answer to the Vice President. Last night, meron siyang ipinakitang larawan ko na tinawag niyang props. Alright? Gusto kong ipakita dito ang larawan na kanyang ipinakita sa harap ng maraming tao sa punta sa barangay 905. Will you please get the picture out? And I want our people to see that. Ayan. Totoo yan.
Hindi AI yan. Totoo na pinicturean ko ang sarili ko at nilagay ko sa aking Facebook account sapagkat naniniwala naman ako na mga kaibigan ko ang nasa Facebook at kanilang maiintindihan ito. Now, there are two reasons why we Filipinos stick our tongues out. Diba? Oh, number one, jokingly. Sanay tayo doon. We stick our tongue out jokingly. Pangalawa na reason, kapag you stick your tongue out, gusto mong sabihin doon sa tao that you stuck your tongue out, buti nga sa'yo. Tama, mali? Buti nga sa'yo. Ito ay ninakaw ni Vice President sa Facebook ko. Wala siyang karapatang gawin to. Being the Vice President, abogado, matalino, at mayroong pinag-aralan. Tama ho ba ako? But this is just one side of the story. Because in my Facebook account, dalawa ang picture dyan. Pakita mo yung isang picture. Ayan. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Ginagaya ko si Albert Einstein. Nakita nyo? Now, I don't think that Albert Einstein stuck his tongue out for disrespect. Hindi ko alam kung sino niya nirespeto. Am I right? I do not know where the Vice President got the idea that when you stick your tongue out, it means disrespect. Ang nakalagay sa Facebook ko. Bakit ginaya ko si Albert Einstein? Sapagkat gusto kong maging katulad niya. Yan ang talagang nasa Facebook ko. O yan. Nilagay ko pa. 11 November 2023. Anong sabi ko? Hello again to make more emphatic the Asian and the European genius. He, he, he. What do you say? So, it's actually a joke, isn't it? Actually a joke. But the Vice President used it to attack me before my people in the 6th District of Manila. Yan ang nakalagay sa Facebook. Oo. Inibita ko ang mga staff ko dito para makita nyo na hindi lamang ito isang picture, kundi dalawang picture ito. Mas matangos ka lang ang ilong ni Albert Einstein. Pero halos pareho kami ng buhok. Di ba? Gusto ko rin ko sanang gayahin yung kanyang balbas o yung kanyang whiskers o yung kanyang tawag doon, bigote. Hindi ko na magaya. Yan ang kanyang nilabas. Kagabi. At ang tawag niya, props. Oo. Hindi ko sinasabi to out of anger. Naawa ako sa kanya. Hindi ako nagagalit sa kanya. Alright? So, ipakita niya nga uli yung picture na nilabas niya para makita nyo, lalo niyong namnamin ang larawang yan. Pakilabas nga. Namnamin ninyo, yun si Sarah. Ayan. Ang sabi niya, yan daw ang itsura ng walang respeto. Yun ang sabi niya. Now, hindi ko alam
kung saan niya nakuha ito. Pero, in fairness sa kanya, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama, mali? Wala. Bakit? Talagang wala siyang ma-accuse sa akin. So nakikita nyo, sa kanyang pagkasalita kagabi, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama? Wala siyang sinabing masama sa akin. Yun lang. Oo. Oo. Sinabi lang niya ron sa kalaban ko, huwag mong gagawin yan, ha? Oo. Ilabas mo lang ang ngipin mo. Tinan niyo uli. Sa Facebook ko, ninakaw niya to eh. Ninakaw niya to eh. Oo. Sa Facebook account ko, ninakaw niya. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Hinati niya. Dapat, nilabas niya yung dalawang yan. Di ba? Alright. Now, bakit kaya ginawa niya ito? Unang-una, upang pasakitan ako ng tumatakbong kalaban ng mayor ko. Yan ang una. Meron siyang sinabihan na chairman ko na huwag ko siyang aatakihin sapagkat hindi ko naman siya kalaban. Pero inimbita niya Vice President Di ba? Ibig sabihin, accomplish siya sa nangyari. Alright, itong tanong ngayon. Why do you think that the Vice President did this? Did she do it because she has something against me? No. I have not even met her once, only in the budget hearing. I do not even care about her. I care about her father, but not her. Okay? So, ito ang tanong. Bakit niya ginawa sa akin to? Ang tawag natin dyan, political revenge. Paghihiganti. Isang political na paghihiganti. Di ba? O ito ngayon. How should I respond to Vice President Sara regarding her criticism directed at me during ISCO's big meeting in Punta last night? Here is my answer. I am a believer of Jesus Christ. The Lord Jesus Christ saved my soul and changed my life. If I do not know Him in my own heart right now, I will fight her tooth and nail, and I don't even care if she is Vice President. Both of us are elected by the people. But I'm different. I am not like that. And I am not telling you this in anger. I am telling you this to be able to understand my own reply. Being a believer of Jesus Christ to the Bible, knowing that the Lord Jesus Christ changed my life, He gave me His love. He gave me His love. You know? And do you know what the Lord Jesus Christ said in Matthew 5:43 and 45? This is my answer to her. Ye have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Vice President Sara, this is my answer to you. Love your enemies. Bless them that curse you. I bless you, Madam Vice President. Do good to them that hate you. Pray for them
which despitefully use you. Despitefully use you. Let me repeat that. Despitefully use you. That's what she did last night. And persecute you. That's what she did last night. In fact, to let you know, I prayed for her several times since last night until early this morning. Opo. Hindi po ako ang nauna. Una pong sinira ni Abante ang pangalan ko ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng